Hindi ba yung konteksto, hindi ba yung resign all approach ngayon sa kasalukuyang konteksto, hindi ba eventually baka maging pabor yan o it might pave the way to this revolutionary government o military junta, whatever, na parang niluluto, at least pinag-uusapan ng ilan? It's basically just a step away from revolutionary government. Dahil kung theoretically mag-resign lahat na medyo mahirap mangyari, no? Ang mangyayari diyan, magkakaroon ng political vacuum. Pag may political vacuum, sino pupuno niyan? Siyempre, ang pupuno niyan is a revolutionary government or a revolutionary council or a military junta. No? Ganun yung usual eh. Dahil pag nag-resign lahat, sinong papalit? No? Pag in-impeach mo, pag impeach all, medyo hindi rin ganun kadali dahil isang impeachment lang per year. Oo. At kung hindi natuloy yung impeachment ni Vice President Sara at yung after 1 year, i-impeach mo naman yung presidente, edi yung Vice President ang papalit. No? Dahil wala namang impeach all akong alam eh. Sino ba naman ako? No? Hindi naman ako abogado at drop out naman ako. Pwedeng nagkakamali ako. Pero sa aking limitadong pagtingin, parang medyo mahirap yung impeach all. No? Hindi ko lang alam kung sino mas mahirap, impeach all or resign all. No? Pilosopo ng kausap ko eh. Di ba? Ikaw, di ba? Parang mahirap yung dalawa eh. No? Yung oust all, mas madali pa. No, kahit hindi ako sang-ayon doon, pero yung kasi mas madali dahil papabagsakin mo talaga yung gobyerno. Ibig sabihin meron kang gagawin para matanggal sila. Yung resign all kasi sila yung may gagawin eh. Magre-resign sila. At sige, papatulan ko 'tong kausap natin pilosopo. Pilosopo kasi, sige. Ang dating naman sa akin pag sinabi ng resign all, they're trying to put pressure on these people para mapilitan mag-resign. So siguro ano lang 'yan. You don't have to split hairs. Oust na rin yun, di ba? Para sa ERAP, di ba? Alin sa kanya, constructive resignation. Gagawin ba niya kung hindi siya napuwersa? Ilang naman yun, namimiloso pa yung kausap natin. Hindi, yung constructive resignation, hindi galing kay ERAP yun. Galing yun sa Supreme Court. Oo, dahil nga naghahanap sila ng dahilan para i-justify yung succession ng Vice President. Di ba? Pero walang kung pag na-oust yung presidente, ibig sabihin nun, ay hindi succession yon. Ibig sabihin, you have a revolutionary government. No? Dahil napatalsik eh. Napatalsik extrajudicially, extra-constitutionally. So, kaya ang ginawa nila ay nag-imbento sila ng term na constructive resignation. No? At pinasumpa yung Vice President. Mahirap pasumpahin yung Vice President kung na-oust yung presidente. Dahil hindi aandar yung constitutional succession dahil na-oust eh. Na-clarify ba yung message ng CCGG? Na yan. Na ano? Doon sa mga nagki-question. Hindi, alam ko ilang beses pinaliwanag yan eh, di ba? Ng mga conveners. Pero meron pa rin mga nagda-doubt eh. Well, hindi natulong yung malaking streamer na resign all. Hindi nakatulong yon dun sa paliwanag ng steering com ng CCGG. Pagamat, ang mahalaga, yung paliwanag ng official structure, official leadership. No? Dapat wag tingnan ng mga nanonood yung resign all na hindi naman unity yan ng CCGG. No? Ayun lang nga, ay nakakadagdag yon doon sa mga banat sa CCGG na lampas doon sa kanilang pinapaliwanag na unity yung agenda ng ibang mga miyembro. Pero the part is not the whole. Di ba? Parang may kasabihan doon. The parts constitute the whole ba yun? Or does not necessarily constitute the whole? Like that, no? Yung bahagi, hindi yun yung kabuuan. Yung kabuuan, ito yung sinasabi officially ng steering committee at nilalabas sa mga statements at saka sa mga invitasyon. Ayun lang nga, at dahil ang lumabas kanina sa maraming mga media ay yung resign all, medyo nakakagulo yun. Pero dito, malino, ano ba yung dating sa iba pag sinabi resign all? Bongbong and Sara? O
Pati speaker, Parang president. parang kasama sila sa all. Hindi naman resign yun sa Fox First, no? Ha? Resign yun sa gobyerno, no? Hindi, Kaya ang as in medyo, all, uubusin mo yung yung opisyal ng gobyerno. Magre-resign lahat, yun ba yun? mukhang yun ang ibig sabihin ng resign. Oh. Pwede ka namang naglagay, resign lang ng presidente o resign lang ng vice president o resign lang ng executive o resign lang ng buong kongreso o resign lang ng senado, no? Pero pag sinabi mong resign all, ang assumption ko, all yun. No? Lahat ng executive. Kaya malinaw na may political vacuum na makikreate. Dahil mawawala yung succession Dahil resign all nga So medyo Ito one step na yon, o baka one baby step, papunta ng RevGov. Ito, Senator, no? Sabi, kasi miyembro ka, Senator, nung CCGG. Pag ganyang broad coalition, paano ba dapat binubuo yung mensahe niyan? Diba? Kasi maraming may kanya-kanyang dalang issues yung mga grupo Paano ba binubuo Well, yan? usually para hindi mabiyak yung broad coalition, nagbubuo ng steering committee at dapat by consensus yung botohan. Dahil pag ginawa mo, lalo na bago pa lang yung coalition at saka loose, pag ginawa mong majority voting, mabibiyak yan. Yung matatalo, aalis na dahil wala pa namang hold sa kanila yung coalition dahil kakasimula pa lang. Wala pa silang track record, wala pa silang political loyalty. Kaya usually, ang hinahabol dyan, consensus. Ano yung mapagkasunduan ng lahat. No? At later on, pag na-develop na yung track record, yung mga personal relationships, mga political relationship, usually meron diyang fulcrum na unofficial. Ito yung mga galing sa mga major groups na gusto nilang i-maintain yung coalition in spite of differences. Ito yung fulcrum na nagbabalanse. Or kinakausap yung mga grupo nila, teka, wag naman ganyan. Sabihin niya sa kanyang grupo, mahirap yan mabibiyak ito. Kaya usually, yung mga tao na yan, galing sa mga major groupings, no, sila nagbabalanse o nagpo-fulcrum para hindi mabiyak yung coalition. In a way, parang yan yung steering committee. Steering committee sa CGG. Pero then again, ay hindi guarantee yan, no, na matatagal yung coalition. Or may mabubuong bago na mas higher yung loyalty o higher yung demand. No, yung demand. Okay. Halimbawa, nung panahon ni GMA, may nabuo na koalisyon na ang talagang unity nila, Transition Revolutionary Government. Lalo na nung nagdeklara ng State of Emergency si GMA. Yung kasi usually, yung logic ng revolutionary government, pag yung democratic space ay nawawala. Parang nangyari nung EDSA. Dahil may dictatorship, ang koalisyon nila ay at dinaya yung 85 election, ang call nila ngayon ay people power. Dahil parang yung space para mag-struggle within the system ay nawala o numipis o sumikip. No? Kung ngayon ay merong ganon, then mas makakaroon ng traction yung revolutionary government. Pero kung meron kang democratic space, meron ka namang malayang media kahit nabibili yung iba, habang meron namang mga espasyo para bumanat, baka yung call for a revolutionary government ay hindi pa ganon ka-compelling. No? Hindi pa ganon ka-compelling. O kung i-quote natin, mismo si Che Guevara. Ang sabi ni Che Guevara, yan yung icon ng armed struggle. Pero siya mismo, sinabi niya, kung merong democratic space, walang kinabukasan yung armed struggle. No? Mismo siya. Parang ganon kung yung... hindi ba pag wala yung condition for a revolutionary government pero ipinilit pa rin ng mga nagluluto, ang tawag doon simpleng power grab, kudeta. Yes. Magiging ganun yung itsura. Okay. Ito yung example, no? Kasi hindi ko alam kung nakalagay sa mismong pahayag yung official statement, no, or position ng CCGG, yung resign all. Nakalagay ba yun? Diba nakalagay sa yung pagpapanagot? Wala. Panagutin. As a certain point, kailangan i-clarify ng CCG anong ibig sabihin ng panagutin. Pero for now, ang parang unity dyan ay magsasampa ng kaso sa Supreme Court. No? Para yung Supreme Court ang magpasya doon sa constitutionality or unconstitutionality
legality or illegality ng national budget ng GAA. Mm. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa proseso within the constitutional framework. No? Mm. Kaya nga sabi ko kanina, yung resign all ay posisyon ng isang miyembro. Hindi necessarily posisyon ng koalisyon. Okay. Pero lahat ba ng mga miyembro ng CCGG pabor na ma-impeach at ma-convict si Sara Duterte? Well, for now, yun yung unity. Ibig sabihin ng unity, lahat dapat sang-ayon doon. Hindi, lahat ba sang-ayon? Hindi yung lahat dapat. Lahat ba sang-ayon? Well, sumang-ayon lahat. Kaya siya naging unity. Paano kung hindi sumang-ayon yung lahat, merong disunity? Okay. Hindi, kasi baka yung iba malabnaw yung pagsuporta eh. Hindi pong, sige. Pero Well, pag yung tinanong mo, medyo ibang pilit yung usapin sagot. yun. O, ibang usapin yun. Pwedeng yung iba ay napilitan, pwedeng yung iba ay half-hearted, no? Pwedeng yung iba ay malabnaw, no? Iba yon, no? Pero for now, yun yung unity ng CCGG. No? Okay. At Ito kaya yung nga sabi pinakamag- ko, yun yung thread na nag-unite sa tatlong rally for now.